Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Lones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nakiisa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagbibigay pugay sa mga atletang Pilipino na nagbigay karangalan para sa Pilipinas sa ika-4 na edisyon ng Asian Para Games. Mahigit 3,000 atleta ang lumahok sa 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China noong nakaraang Oktubre. Ang Team Pilipinas ay nakapag-uwi ng 19 na medalya kung saan kabilang ang 10 ginto, 4 na pilak at 5 tanso. Ang Team Pilipinas rin ang hinirang na 9th overall sa 44 na bansa na lumahok sa naturang sports competition. Ang pagbibigay pugay ng Pangulo ay kasabay ng ceremonial awarding ng mga insentibo para sa mga medalist sa Heroes Hall sa Palasyo ng Malacanang, Miyerkules, Enero 24. Narito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. I'm here today before you not just as your president, but as a fan. Because when it comes to supporting athletes who compete under our flag, I am the cheerleader-in-chief, self-appointed. It is just fitting that we are honoring our nation's para-athletes here in the Heroes Hall, for this is what best describes what you are and who you are. Speaking of heroes and halls in Malacanang, most buildings here sport generic names, and only one, the biggest, honors an individual, Apolinario Mabini. Mabini, who after losing the use of his legs, used his brilliant mind to rally the people to rise up, to fight and chase the freedom that we so well deserve. Ganon din po kayo. You do not let your disability discourage you from doing what you wanted, nor did it deter you from achieving your dreams. To say that para-athletes are of a different breed and made of harder stuff is an understatement. Most athletes push themselves to meet the Olympic standards of being faster, stronger. Para-athletes have to unchain themselves from even stronger restraints so you can soar higher, hurdle bigger obstacles so you can run faster, crush more powerful burdens that weigh you down so that you are, in fact, stronger. It is with tremendous pride
that I congratulate the para-athletes who all gave your best at the 4th Asian Para Games in Hangzhou, China last October. You have brought home a rich haul of 19 medals and bringing us to 9th place in a highly competitive field of 44 countries. You have done that by showing your country the image of what a dauntless Filipino should be. You have projected that adversity can be overcome, impairment can harness inspiration, and barriers can be bridges to triumphs. Kung kaya nyo, kaya ng lahat ng Pilipino. Kung kaya ng Philippine Para-Athletic National Team, kaya ng Pilipinas, kaya ng bagong Pilipinas. You are the poster boys and girls for surmounting the odds. It is only fitting that apart from the thanks of a grateful nation, we also present you with incentives to help you along. At alam naman natin, napakaraming pangangailangan kapag tayo lumalaban sa pag tayo lumalaban dito sa mga international sports competition. So, as we hand these to you, remember that these are not merely monetary tokens. They are symbols of the love of your countrymen and their admiration for all the sacrifices that you have made for your country and for your countrymen. I will be remiss if I do not congratulate your fellow winners, your coaches, your parents, the loved ones who are here with us today. They deserve to proudly stand on the podium with you. Also, for being by your side and sharing the agony of setbacks and the thrill of triumph that you have now brought to the Philippines. Kaya naman po, ako'y natutuwa na itinina ng Philippine Sports Commission ang ika-34 na anibersaryo ng inyong pagkakatatag sa paggawad ng mga pabuya sa ating mga bayaning atleta. If your mandate is to promote sports that are inclusive, then it must include a sector that is fighting for inclusivity. If your mission is to mainstream sports in all aspects of national life, then it begins by bringing into the fold those who are seen to be in the margins. For nearly 3.5 decades, the Commission has done and fulfilled that duty. The fruits of their labor should not be reflected on scoreboards and medals won alone. Engaging your performance, the medals won by the few come second to how sports are enjoyed and played by the masses. The overall objective is to promote sports down to the grassroots, not to merely create a talent farm for national teams, but to use sports for nation building. A good sports program goes beyond trophy collecting. It should harness our collective strengths to realize the common good. So we must train, we must fund and nurture our national sporting elite that is able to compete with the world's best so they can bring us pride and glory and inspiration. We can do that together with mass sports that build a robust national spirit that serves a common goal. Sports prepares us for the citizenship duties that we must perform. Sports spurs us on to strive, not for easy goals, but for the hard ones. Sports teaches us not to fear our failures, but rather to savor and to learn from them. They push us to pursue our impossible dreams. It is this way that we are taught to work together, energized towards a common goal. Sports is unity applied in real life. It brings together our very best traits, that of passion, of endurance, and persistence, and amidst very great diversity. These are values which any Filipino may embody, regardless of their circumstances. These are the values upon which the foundations of our nation are anchored. Fighting words alone do not make sports bloom, neither do they create champions. This requires ample facilities across the country for athletes of all sports, of all ages, in all classes. We are boosting support for our athletes, their coaches, and their families. We are building athletic infrastructure from gyms,
athletic ovals, even safe sidewalks. Kasi nga, di ba, pag medyo mataas ang kolesterol mo, ang reseta ng doktor ay 10 milligrams of statin and 10,000 steps a day. May butika sa gamot, pero walang tindahan ng sidewalk kung saan ka pwede maglakad. This brings me to another of sports' great value to us as a wellness tool that makes our people healthy, kasama na rin dyan ang ating mental health. So now I call on the PSC, as well as every sports association and community in the country, to continue breaking barriers, challenging stereotypes, building a nation where sports serve as an inclusive and unifying force. In so doing, we can look forward to a new Philippines, bagong Pilipinas, that is bound by the ideals of industry, integrity, and teamwork, and committed to the pursuit of greatness and excellence. And you fall into a very special category, because beyond the glory that you bring to our country, you continue to inspire the nation. You continue to inspire every single Filipino. Kung kaya nila na magkamedalya, kung kaya nila sa kanilang kondisyon, ay nagagawa nila ito, siguro naman, tayo mga pangkaraniwan na Pilipino, ay mas lalo pa natin kaya. And that's what inspires all Filipinos to see again our countrymen overcome the difficulties that you have been born with, but nonetheless have overcome those difficulties to bring glory not only to yourselves, not only to your families, but to our country. And that is the greatest achievement of all, as far as I am concerned. So again, congratulations to everyone. Mabuhay ang Philippine Sports Commission. Mabuhay ang ating mga bidang bayaning manlalaro. Maraming salamat. Congratulations sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones. Sa iba pang mga balita, ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang napaulat na pagpapapirma para sa kampanya ng People's Initiative. Ayon kay Pangulong Marcos, sakaling makumpirma na nagkaroon ng bayaran, kapalit ng mga lagda, dapat itong ipawalang bisa ng Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ng Pangulo, kailangan ding imbestigahan ang mga ulat na umano'y may pangako sa mga pipirma kapalit ng magandang benepisyo. Binigyang diin ng Pangulo na walang dapat maging kapalit o suhol sa pagsusulong sa pag-amyenda sa konstitusyon. We'll just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi talaga mabibilang yung mga signature na yun. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, aminado ang Commission on Elections o COMELEC na hindi na nila kakayanin pagsabayin ang paghahanda sa 2025 midterm elections at sakaling pagdaraos ng plebisito sa huling quarter ng 2024. Sa briefing ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform para sa paghahanda sa 2025 midterm elections, natanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang COMELEC kung may sapat itong tauhan sakaling magsagawa ng referendum ngayong taon. Ayon kay COMELEC Executive Director Teopisto Elnas Jr., sa Oktubre ay magsisimula na ng filing ng Certificate of Candidacy para sa midterm elections at mas magiging abala ito sa unang quarter ng susunod na taon. Ang mga panahon na lamang na maaring makapagsagawa ng plebisito ay buwan ng Agosto hanggang Setyembre. Paalala ni Elnas na sa 2025 maliban sa midterm elections sa Mayo, gaganapin din ang barangay elections ng Disyembre kung saan kailangang magkasa ng panibagong voters registration para sa BSK. Kung
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi makikipagtulungan ang gobyerno sa kanilang investigasyon kaugnay sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Pangulo, nakabantay sila para matiyak na hindi sila nakikipag-ugnayan sa anumang ahensya ng gobyerno. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang buong pagpapaganda sa Lung Center of the Philippines o LCP 2 dekada matapos masunog ang ilang bahagi nito. Ayon kay Pangulong Marcos, nakakalungkot na hindi pa nakakabawi ang ospital mula nang nasunog ito noong 1998. Dahil dito tiniyak ni Pangulong Marcos na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat para manumbalik ang dati nitong ganda. It seems it has been too long a delay to wait since 1998 to bring us back to the standards or at least the capacity that we had in 1998 to now, which is already 2024. So we are playing catch up, but we will do all that we can. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Target ng gobyerno na makapagpatayo ng karagdagang 179 na medical specialty centers bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. 7 sa mga ito ang nakatalaga sa Lung Care Center sa pamamagitan ng Regional Specialty Center Act. Sa ngayon, nakapagpatayo na ang Administrasyong Marcos ng 131 specialty centers, 9 dito ay para sa lung care. Ipinangako ni Pangulong Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat ng paraan para madala ang dekalidad na serbisyong medikal sa malalayong lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa rural areas. Let us remember that healthcare is our covenant with the people, a public commitment driven by neither political agenda nor personal legacy projects. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pabor ang karamihan sa mga Pilipino sa aksyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni political analyst Ranjit Rai na lumabas sa survey na 6 sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa pagtugon ng gobyerno sa issue sa West Philippine Sea o WPS. 72% ang nagsasabing gustong igiit ng pamahalaan ang territorial rights ng bansa sa pamamagitan ng aksyon militar. Sinabi ni Rai sa huling survey na lumabas na hindi lamang diplomasya ang nais ng karamihang mamamayan, kundi kasama na ang assertion o paninindigan sa pamamagitan ng aksyon militar. Dati ho, 65 yan, tumaas na po. Siguro ho, dahil dyan sa lugar na yan, nag-iba na akong perception ng ating mga kababayan tungkol sa issue. Hindi na diplomasya ang gusto lang nila. Gusto nila, meron na tayong assertion using military acts. Samantala, sinabi ni Rai na nais din ng karamihan sa mga Pilipino na palakasin ng gobyerno ang naval forces, patrol at mga tropang militar na nakabantay sa mga teritoryo. 66% na rin sa mga Pilipino ang pabor na gawing moderno ang puwersa ng militar upang makayanang protektahan ang teritoryo ng bansa. Ang laging nangunguna dyan, diplomasya. 70% yan last quarter. Hanggang ngayon, 70%. Ang tumaas ho, yung ating pagtugon na dapat i-assert natin ang rights natin sa area
using by expanding yung naval patrols at saka yung troop presence. Yan naman ang bago dito sa survey result na to. Nag-iba na yung perception ng mga tao. Dati, pangalawa yan. Ngayon na siya nangungunang. Si political analyst Ranjit Rai. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Nais ng Philippine Embassy sa Japan na sila mismo ang makakuha ng impormasyon hinggil sa umano'y pag-aresto ng Japanese authorities sa isang Pilipina sa Tokyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Embassy in Japan, Ambassador Maylene Garcia Albano na nakipag-ugnayan sila sa gobyerno ng Japan upang makausap ang otoridad tungkol sa nasabing kaso. Anya, nais din nilang makausap mismo ang nasabing suspect upang mapatunayan kung Pilipino nga ito. Rather, maghintay na lang po kami. Talagang first hand po namin ma-confirm kung ano man po detalye. Kaugnay nito, sinabi ni Albano na sakali mang mapatunayang Pilipino ang nasabing suspect ay agad aalamin kung ano ang tulong na kailangan nito. Isa na rito anya ang pagbibigay ng legal assistance. I-assure lang po namin yung ating mga kababayan na kung ano man po ang information na makuha namin, kung talagang anong klaseng tulong and talagang kababayan natin yung naaresto is magpatrabaho po kami to ensure na yung welfare ng ating kababayan is maayos po at makaabot sa kanya kung ano man pong tulong ang kanyang kinakailangan. Si Philippine Embassy in Japan, Ambassador Maylene Garcia Albano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ikinatuwa ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED ang pag-aaproba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa inisyal na pondo para sa direktang pagbili ng produktong asukal ng mga magsasaka. Sinabi ni UNIFED President Manuel Lamata na malaking pasasalamat ng millers at producers ng asukal ang pagkonsidera ni Pangulong Marcos sa kanilang panawagan na makialam ang gobyerno sa pagkakalugi ng mga magsasaka ng tubo at gumagawa ng asukal. Ayon kay Lamata, humigit kumulang 5.5 milyong tao sa buong bansa ang umaasa sa industriya ng asukal. Humigit kumulang 3.9 milyon sa mga ito ay matatagpuan sa Negros Island na binubuo ng mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental. Itinuturing na lifeblood industry ang pagsasaka ng tubo sa probinsya ng Negros. 54% o umaabot sa 272,000 hektarya ng lupaing agrikultural sa Negros Occidental ang nakalaan sa mga plantasyon ng tubo. 60% ng kabuoang supply na asukal sa bansa ay nanggagaling rin sa nasabing lugar. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Umaasa ang United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED na sisimulan na ang pagbili ng asukal mula sa mga magsasaka sa buong bansa sa premium na presyo sa unang linggo ng Pebrero. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine International Trading Corporation o PITC na katuwang ng pamahalaan na magpatupad ng programa. Bibilhin ang Millgate Raw Sugar sa 2,800 piso kada sako na may 50 kilo. Magiging mas mataas ito ng 300 hanggang 400 piso sa kasalukuyang Millgate prices na 2,400 piso bawat sako. Nauna nang sinabi ng mga producer ng asukal sa Negros na nalulugi ang mga nagtatanim dahil gumagastos sila ng 2,500 na piso bawat araw para 500 piso para makagawa ng 50 kilo bag na asukal. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Naniniwala ang Pag-asa Weather Bureau na ang mabilis na urbanisasyon ang sanhi ng biglang pagtaas ng tubig baha sa panahon ng tag-ulan, partikular sa Metro Manila. Sinabi ni Weather Specialist Facilities Adelaida Duran na 80 hanggang 100% ng baha o ulan na tubig ay pumapasok sa lupa at ang natitirang 20% ang dumadaan sa mga daluyan ng tubig. Dahil sa urbanisasyon sa Metro Manila, hindi makatagos sa lupa ang tubig ulan at sa drainage system ito dumadaan na limitado ang kapasidad. Ayon kay Duran, hindi sapat ang mga struktura sa pagkontrol ng baha dahil ang drainage capacity ay dinisenyo upang mahawakan ng 60 hanggang 80% lamang ng tubig baha. Binigyang diin ni Duran ang mga epekto ng pagkasira ng kapaligiran, partikular ang pagkasira ng kabundukan ng Sierra Madre, ang nagreresulta sa pagbaha sa panahon ng bagyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 24 na benepisyaryo ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program sa Infanta, Pangasinan tumanggap ng Livelihood Settlement Grant mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Opisyal lan inpaawat yung Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 1 sa tulong pinansyal dad sari benepisyaryo ya Balik Probinsya Bagong Pag-asa dad Bali ya Infanta Pangasinan. Duamplo tan apatiran benepisyaryo at Bali ya Infanta so akaawat na cheque bilang kabyangan na Livelihood Settlement Grant ya programan Balik Probinsya Bagong Pag-asa noong Enero 18, 2024. In padauloy DSWD dad pikikimo yung Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ya Bali Infanta jud pitatao ng Janice Uguno tan Municipal Administrator Attorney Alberto Tagian so impangitor dare cheque ed sare benepisyaryo jud agawan anti ya programa ed Municipal Conference Hall ya Bali sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa ed sa kaya programa gobyerno ng mangitor ya ilalo para maabig ya aarapen dare benepisyaryo mangitor iyan programa suporta ed sare tutuo ya manaayam ed sare highly urbanized city tapen makapandi congest sa populasyon dyan ang kabalag iran syudad tad bansa. Gagalat tumot iyan programan makapangitar yung oportunidad dyan sa tutuon manggabay yung pawil dyan na po andan probinsya. Manlala po dyan RP Dagupan City Pangasinan. Aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Bureau of Fire Protection, Bontoc Fire Station, nanawagan sa mga residente doon na tumulong sa kampanya kontra sa paglaganap ng forest fires. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Nagpanawagan ti Bureau of Fire Protection wenno BFP Bontoc Fire Station kadagiti residente dito'y Mountain Province at tumulong iti kampanya kontra forest fires. Daytoy iti panawagan ti BFP Bontoc Fire Station kalpasan ti forest fire iti sitio Tangyad, Bontoc Ili idi Lunes. Daytoy iti kaunaan ang panagpuor iti bantay dito'y munisipyo ti Bontoc ita Atawan. Napasarden ti puor kalpasan ti panagtitinulong dagiti kameng ti Bontoc Fire Station, Bontoc Ili, MDRRM
PDRRM Office, Bontoc LGU DENR, Provincial Fire Marshal, ken Sadanga Fire Station, tapno maidap tinasao a forest fire. Uray dagiti dadduma maseknan nga ahensya ken LGU ket nagpanawagan iti publiko a makipagkaykaysa kontra iti panakapuor dagiti bantay ng runa ita a panawan titikag. Awan met tinaipakaammo a nasaktan iti forest fire idi Lunes. Narpos na DZRA Bontoc saon Andona Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula Bontoc. Dumako naman tayo sa Tabuk. 15,000 rice farmers ng lungsod Tabuk, benepisyaryo ng Certified Rice Seeds Distribution. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Agarup sa 10,500 rice farmers sa siyudad nga Tabuk, iti benepisyaryo ti Certified Rice Seeds Distribution. Segunda ito'y kini Michelle Basi, ti Office for the City Agricultural Services Office ti LGU Tabuk. Dagiti may paayon ko na napay kat masapol nga nakalista iti RSBSA when registry system for basic sectors in agriculture. Ti Certified Rice Seeds Distribution kat paset ti RCEF when Rice Competitiveness Enhancement Fund nga daan pa'y sa bali nga component para kadagiti mannalon. Karaman dito'y iti makinarya, when equipment, babaan iti PhilMec, assistance manipod LBP kan DBP, Agraman Extension Services, Manipod Agricultural Training Institute, kaya iti TESDA. Umabot ti 7,000 nga kaban, agdagsan iti 20 kilos ka certified inbred, iti naiwaras nagrugi iti Disyembre. Makatulong tinasaw nga programa Manipod DA, makisayan iti gasto dagiti mannalon, wenno iti makunkuna nga farm inputs. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin nagipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Araw ng mga Kasambahay 2024 ipinagdiwang sa Cavite. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Ipinagdiwang sa Cavite ang Araw ng Mga Kasambahay 2024 na dinaluhan ng 70 domestic workers o mga kasambahay. Ayon sa pabatid ng Dole Calabarzon, nilalayo ng selebrasyon na kilalanin ang kontribusyon ng mga kasambahay at pataasin ang kamalayan tungkol sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Sa aktibidad ay binigyang diin ni Dole Cavite Provincial Director Marivic Martinez ang kahalagahan ng pagtiyak na ang domestic workers ay nakatatanggap ng social welfare benefits na iminamandato ng gobyerno, gayon din ang technical assistance upang mahasa ang kanilang kakayahan. Ipinaliwanag naman ni Director Ama Karisma sa tumba ng Bureau of Workers with Special Concerns ang RA 10361 o mas kilala bilang Kasambahay Law na pumoprotekta sa mga karapatan ng domestic workers. Isinagawa rin ang inaugurasyon ng Kasambahay Industrial Peace Council na magsisilbing representative body ng domestic workers at employers sa lalawigan ng Cavite. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara. Yan ang ulat mula Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Bagong rescue building sa bayan ng Nara sa Palawan, pinasinayaan ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Ing pangunaan ni Palawan Governor Dennis Ocates, PDRMO Jerry Alili, iba pang mga opisyali ang Palawan ang pagpapasinaya iyang bagong Palawan Rescue Building iyang bayan ng Nara, Palawan. Makon si Palawan Governor Ocates na ing papasalamatan niya imaraka ang rescue at quick response dading dagon iyang nagtao sa pagsasakatuparan iyang rescue building. Inga asahan das dading mga adlaw ang pagpapasinaya iyang rescue operation center sa iba pang mga bayan ni Palawan upang mas mapabuti ang pagresponde sa mga sakuna aksidente. Kasabay sa pagpapasinaya, ang Dugo Mo Buhay ko Mas donation na isasagawa sa kaiban pang mga operation centers ng PDRMO yung lalawigan ang Palawan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian, yan na ulat mula Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, tulay na kukumpleto sa Coastal Bypass Road sa lungsod ng Calbayog itatayo ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Pagtitindugon niya ng tuig 2024, ang special bridge nga magkokonekta sa barangay Agititan ng Calbayog Coastal Bypass Road sa barangay San Policarpo sa syudad San Calbayog, Samar, matapos aprobahan ang 150 million pesos nga pondo sa nasabi nga proyekto tikang sa General Appropriations Act o GAA FY 2024. Ang tulay nakaplano nga may sukol nga 90 meters nga kahilaba nga may 24.4 meters nga kahilapad ungay nanupat kadalan nga sidewalk. Magamit naman sa weathered steel ang pagtitindugon nga tulay nga kundiin nakadesenyo para makaghatag sa enhanced mechanical properties nga resistant sa atmospheric corrosion. Iginsisiring nga weathered steel maabot sa 100 ka tuig. Pag mahuman na nasabi nga tulay, pagkukumpletuhon sini ang kabugusan sa Coastal Bypass Road tikang sa barangay San Policarpo, Kutob Barangay Rawis. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Digitalization sa mga iniaalok na serbisyo, sinimula na ng Bureau of Internal Revenue o BIR, Revenue District Office 106 sa lungsod ng Tandag. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Dili na kinahanglan pa nga moadto og personal sa mga opisina sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga kliyente niini alang sa pagkuha og mga dokumento. Sa pagkiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Joseph Melchor Ibalia, ang Assistant Revenue District Officer sa BIR Revenue District Officer 106 dinhi sa syudad sa Tandag, nga ang mga transaksyon sa ilang mga kliyente ang pwede nang ipaagi sa online. Sumala pa nga kabahin kini sa ilang gitawag nga digitalization of BIR services. Human napapasar ang Republic Act No. 11976 o ang Ease of Paying Taxes Act. Sigun ini nga pwede nang ipaagi karon sa online ang pagparehistro sa BIR, pag-apply sa TIN card, pag-file og pagbayad og buhis, request for tax clearance o pag-apply og mga POS machines. Gawas dinhi, dili na usab kinahanglan nga moadto sa BIR alang sa pagbayad sa annual registration fee tungod kay gitangtang naman kini ilawom sa bag-ong balaod. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. Ministry of Trade, Investments and Tourism, Sulu, nagsasagawa ng libreng business name registration sa unang 200 na kliyente nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Mamut pa duwang katus beneficiary in target sinday nga Ministry of Trade, Investment and Tourism at MTIT Sulu makahasil sina free business name registration halom sinang kapito ini bilang bahagi isin pagasabo sini kalimatahon anniversary pagpamarinta sina Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at BARM. Biyandaan ni Provincial Director Nagdar sa Sapan sin MTIT Sulu in mga wala pa nagpaka-register at waran news and BNR nila in matusan siya pa office sila capital site Barangay Bangkal Patikol hasupay makahasil sin pagsangsain ni amintiyag naan sin istinyaon tumubtubini
ini hadlo Jumat pichakawan tagulom simbolan yan January. Mapos din dito habay tayo sa sapan on day sabdua coffee cooperative yan na sina Sulu Coffee Federation iban kan kitab cooperative in ketukbalan nila sip mga pamanyap aming makatamang kapag parayaw iban pagpataw sin coffee production na binaybayan si Lupa Sug. Long isa sa pan mga pamanyap ini amin tukbal pa KCC kiyawa din nga Transition Development Impact Fund at awa TDIF MP Rasul Mitmog samantara dahil isa ba opis sila region impiyag biha mga panyap amin na dihil pa Sulu Coffee Federation. Bang doonon MTIT ban empos in kihanglaan bang uhan hapagpaon si mapakaradya na pagsabo sini kalimatahon anniversary sina BARM hatahon yan na provincial level. Dahil nga RP Holo ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Fatma, yan ang ulat mula Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nakipag-partner ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa Sumitomo Mitsui Banking Corporation o SMBC at sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa layong makahikayat pa ng dagdag na Japanese investors sa Pilipinas. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang kasunduan ay sinelyuhan sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding o MOU kasama ang dalawang bangko na siyang mga tatayong investment promotion partner o IPP ng ahensya. Sa pamamagitan nito, makatutuwang ng PEZA ang SMBC at RCBC sa pag-host ng investment seminars para sa potential investors na siya namang magbibigay diin sa business opportunities na mayroon sa Pilipinas, partikular sa ecozones nito. Ani pa nga ang kasunduan ay naglalayong pasiglahin pang lalo ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa patuloy na pagposisyon dito bilang attractive investment destination. Sa kasalukuyan, nangunguna pa rin ang bansang Japan sa pangunahing source ng foreign investments ng PEZA mula sa humigit 800 kumpanyang nakapaloob sa Philippine Ecozones at kabuang investments na lampas sa 700 at 77 bilyong piso. Kasabay ng partnership, inahayag ni SMBC Managing Executive Officer at Co-Head of Asia Pacific, Yuichi Nishimura, ang malaking oportunidad na mayroon sa Pilipinas at ang maaaring maitulong ng kanilang bangko para sa pagpopondo ng pamumuhunan ng Japanese firms. Optimistiko naman si RCBC President at Chief Executive Officer Eugene Acevedo sa magiging lagay ng bank borrowings lalo't inaasahang luluwagan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang monetary policy sa bansa ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang Philippine Halal Industry Development Strategic Plan na naglalayong gawing premier hub ng Asia-Pasipiko ang Pilipinas pagdating ng 2028. Sa isinagawang launching ng Halal Industry Development Blueprint sa Pasay City, inahayag ni DTI Secretary Alfredo Pascual ang target ng kanilang ahensya na mapataas sa 6,000 mula sa kasalukuyang 3,000 ang Philippine-made halal certified products at services pagsapit ng 2028. Para kay Secretary Pascual, Sunrise Industry ang halal na magdadala sa Pilipinas sa hinaharap. Kasabay ng paglulunsad ng nasabing blueprint, inilunsad din ng kagawaran ang kampanyang Halal Friendly Philippines, kakibat ang pag-ikayat sa mga kumpanya na tingnan ang mga oportunidad na mayroon ang domestic halal o halal market. Sa kasalukuyan na pag-iiwanan ang Pilipinas ng kalapit na non-Muslim countries gaya ng Singapore at Thailand pagdating sa naipoproduce nitong halal products sa kabila ng pagiging ikatlong bansa sa Timog Silangang Asya na may pinakamaraming populasyon ng mga Muslim. Samantala, salig naman sa strategic plan ng kagawaran, target ng DTI na makalikom ng 230 bilyong pisong investment sa domestic halal sector at makalikha ng 120,000 bagong trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Limang kumpanya ang nagpahayag ng kani-kanilang interes para punan ang tinatarget na baseload requirements ng Manila Electric Company o Meralco. Sa isang pre-bid conference, nagsumiti ng kani-kanilang interes ang Masinloc Power Partners Company Limited o MPPCL, Limay Power Incorporated o LPI at First Nat Gas Power Corporation o FNPC para sa kinakailangang 400 megawatts baseload ng Meralco. Kapwa pagmamay-ari ng San Miguel Global Power Holdings Corporation, ang power arm ng conglomerate San Miguel Corporation ang MPPCL at LPI, habang nasa ilalim naman ng Lopez Group ang FNPC. Bukod sa tatlo, nagsumite rin ng kani-kanilang bid ang 1590 Energy Corporation at San Roque Hydropower Incorporated para supplyan ang kinakailangan pang 260 megawatts peak requirements ng Meralco. Una nang sinabi ng Meralco na ang dagdag na baseload requirements ay para sa inaasang pagsipa ng demand ngayong tag-init. Itinakda naman ng Electric Power Distribution Company ang deadline para sa dalawang bids sa Pebrero 26 at 27. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng negosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Yan po si Erwin Peñano para sa ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating Balitang Pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakuha muli ng Meralco Bulls ang titulo sa PBA 3-on-3 Season 3 3rd Conference Leg 4. Ito ay matapos gibain ng Bulls ang TNT Triple Giga 21-13 sa larong ginanap sa Ayala Mall Circuit, Makati. Ito ang ikalawang sunod-sunod na korona ng Meralco at ikatlo sa buong 3rd Conference. Nanguna sa opensa ng Bulls si Joseph Sedurifa kung saan nakagawa ito ng 9 puntos kasama na ang game-winning basket. Walang talo ang Meralco sa buong leg
kung saan tinalo nila ang Northport Batang Pier sa quarterfinals 21-17 at Blackwater Smooth Razor sa semifinals 22-18. Nakuha ng Meralco ang 100,000 premyo habang 50,000 naman ang nakubra ng Triple Giga. Samantala, nakuha naman ng Blackwater ang ikatlong pwesto at ang 30,000 premyo pagkatapos talunin ang MCFA Solver 21-18. Halimaw ang performance ni Wendell Comboy kung saan nakagawa siya ng 18 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mag-uunahan ang 4 na koponan sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup ngayong Miyerkules na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Unang magtatapat ang Magnolia at Phoenix Super LPG sa hapon at susundan ito ng laban sa pagitan ng Ginebra at San Miguel Beer sa gabi. Lahat ng koponan sa semis ay nasa top 4 pagkatapos ng elimination rounds at mayroong twice to beat advantage. Kinailangan lamang ng number 1 seed na Magnolia, number 2 seed na San Miguel at number 3 seed na Ginebra ng isang laro para makapasok ng semis, subalit ang number 4 na Phoenix ay kinailangan pa ng isa pang laro laban sa Meralco para makausad sa semifinals. Ang Ginebra ang defending champions ng Commissioner's Cup at siguradong may hirapan itong depensahan ang kanilang titulo ngayon dahil sa 6 na sunod-sunod na panalo na ang San Miguel. Magkakatapat naman ang mga imports ng San Miguel at Ginebra na sina Benny Boatwright Jr. at Tony Bishop. Subalit ang bida sa bakbakan ng dalawang koponan ay walang iba kundi si Christian Stan Hardinger na siyang nangunguna sa Best Player of the Conference Award. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Strong Group Athletics na kunin ang kanilang ika-4 na panalo sa 33rd Dubai International Basketball Championship na gaganapin sa Al Nassr sa Dubai, United Arab Emirates. Makakalaban ng koponan ng Pilipinas sa torneo ang Beirut Club na sinasabing mapanganib na team. Ayon kay Strong Group Head Coach Charles Chiu, ang Beirut Club raw ang best 3-point shooting team sa liga. Nananatiling malinis ang record ng Team Philippines sa 3-0 sa Group B ng liga kung saan tinalo nila ang koponan ng United Arab Emirates, Al Wada Sports Club ng Syria at Home Net Men ng Lebanon. Muli namang sasandigan si Coach Chu sa mga veterano nilang players sa pangunguna ni NBA champion Dwight Howard, Andre Blatch at Andre Robertson, kasama rin si dating TNT import Mackenzie Moore. At hindi magpapahuli ang pambato ng mga local players na si UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kembao. Sa panig naman ng Beirut, sina American Jordanian Dar Tucker at Cliff Alexander kasama si Lebanese Canadian forward Mohamed Ali Haidar ang mangunguna sa koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga
Chismoso at Chismosa, ang segmentong balitang artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ibinalandra nga ng aktres na si Sara Labati kung gaano niya kamahal ang mga anak nila ni Richard Gutierrez na sina Zion at Kai. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi nito ang video ni Zion na kuha pa habang nanonood sila ng Coldplay concert na ginanap sa Philippine Arena. Quote and unquote, "We'll do anything for you and Kai. We'll do anything to see you both smile, hear you both sing. The love I have for you both." Yan ang saad ni Sara. May post rin ito kung saan ibinahagi rin niya ang ilang mga video nila ni Zion sa nagdaang Coldplay concert. Sabi nga ni Sara sa kanyang caption, quote and unquote, "What a blessing to share this moment with you, my love, what a night." Sa kabila ng mga kumakalat na balita hinggil sa estado ng kanilang relasyon ni Richard Gutierrez, ay nananatiling matatag ang aktres sa sitwasyon. Mas madalas nga ang kanyang pag-flex sa mga moment kasama sina Zion at Kai. Sa latest interview din ni Sara ay sinagot niya ang mga issue hinggil sa di umano'y pagiging magastos niya. Quote and unquote, "I think when you work hard for your own money, you don't owe anyone any explanation. You work so hard to do what? To explain yourself? No. If you have a job and you work so hard, then you don't have to explain yourself to anyone. Just do your thing, whatever it is that you want to do." Yan ang lahad ni Sara. Sa tanong naman kung kumusta ang kanilang relasyon ni Richard, ito ang sagot ni Sara, quote and unquote, "We're okay." Samantala, aminado ang aktor na si Baron Geisler na nagsayang siya ng 1 milyong piso noon para lang sa ipinagbabawal na gamot. Sa isang panayam, inamin niyang gumastos siya ng malaking halaga para sa droga. Chika kasi ni Baron, daw talaga ay hindi niya alam kung paano maayos na hahawakan ang kanyang pera. Mabuti na lang daw ay nagkaroon siya ng financial guidance mula sa kanyang manager na si Arnold Vegafria na nagturo sa kanya na i-invest ang mga kinita niya. Sabi nga ni, ito nga yung payo, ng kanyang manager, quote and unquote, "O Baron, once makuha natin itong pera sa ad, i-ano mo na to ha, college insurance para kay Tali para wala na kayong iisipin na babayaran." Syempre, grateful itong si Baron sa mga patnubay sa kanya nitong si Arnold Vegafria. Ayan, sabi nga ni Baron, quote and unquote, "So yun yung gusto ko, ginaguide kami kung paano mag-ipon, kung paano diskarte yung pera na makukuha namin sa pagtatrabaho kasi blood, sweat, and tears talaga, so dapat mapunta sa tama." Isiniwalat din niya na nagsayang siya ng 1 milyon para sa cocaine. Quote and unquote, "Hindi katulad doon, may 1 million pesos ako, bibilhin ko yan ng cocaine worth 1 million. Ganyan ko tinatapon yung pera and hindi ko maintindihan kung papaano humawak ng pera noon." Yan ang pagbabahagi ni Baron. Ang revelasyon ng aktor ay kasunod ng kanyang pagbabahagi patungkol sa kanyang kauna-unahang investment. Ang investment na tinutukoy ni Baron ay ang bahay sa Cebu na 85% na raw na tapos. Dito rin sila nag-celebrate ng bagong taon kasama ang kanyang pamilya. Lahad ng aktor, quote and unquote, "I'm so blessed and grateful na ito yung first sa pagkahaba-haba, pagkatanda-tanda ko na sa showbiz. Ngayon, ito yung first investment ko." Binili nga raw ni Baron ito para sa kanilang anak ni Jamie Evangelista na si Talitha. Aniya, quote and unquote, "Nung dumating po sa akin yung pera na yon, talagang nilaan ko po talaga sa bahay para sure ball na may investment kami na pwedeng ibigay kay Tali pag wala na kami." At sa pagtatapos ng ating segmento, nanganak nga nitong Martes ang aktres at TV host na si Pauline Luna sa ikalawang baby nila ni Bossing Vic Soto. Isinilang nga ni Pauline ang kanilang second baby girl na tinawag niyang Baby Mochi. Ito ay sa pamagitan ng cesarean section tulad ng sa panganay nila ni Vic na si Talitha o Tali.
Bago siya manganak, nag-post pa si Poleng sa Instagram tungkol sa kanyang pregnancy journey. Kalakip ang kanyang selfie photo kung saan makikita ang maumbok niyang tummy. Aniya, super excited na siyang mayakap at makarga ang baby sa kanyang sinapupunan. Ang caption ni Paulino sa kanyang IG post, quote-unquote, "Today I took my last pregnant selfie. Yes, it sure is a sentimental feeling, but I feel extremely blessed to be able to carry another child despite my condition. All glory and praise goes to our one and only Lord for blessing us with this child. Ikaw lang talaga ito, Panginoon, wala nang iba pa. I couldn't have carried her to term without your protection and guidance, O Lord." Yan ang pahayag ng aktres. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng nagdasal para sa kalusugan ng second baby nila ni Bossing, quote-unquote, "I would also like to thank all my prayer warriors who have been with us since day one. Please know that you have a special place in my heart. To my dear Tali, I know this is something new and things might be a little different, but know that you will always be mommy's first. It was just you and me for 6 years and you have taught me so much. Maybe you would think that oftentimes you needed your mom, but it was really me who needed you most of the time. Thank you for giving me purpose and meaning. Thank you for making me a very happy mommy." Aniya pa. Syempre, hindi rin niya nakalimutan ang pa-shoutout niya kay Bossing. Quote-unquote, "To my ever-supportive and loving husband, I am so grateful for you. I look at you now as I type these words and my heart is just filled with love and gratitude. Mahal na mahal kita habang buhay. And to my mochi girl, Mommy cannot wait to hug and kiss you tomorrow. You are yet another answered prayer in our lives. I'm so excited to make memories with you and your ate and dad. I love you." Yan ang mensahe pa ni Poleng. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers para sa araw na ito, sina Stephanie Vicente at Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Samantala, nais po muna namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag